Mahigugmaong amahan, salamat sa paghatag ni ining adlawa. Samtang naggamit ni miini sa pagpahulay, amahan, gusto ming mopahulay sa imong pulong. Salamat kaayo sa pagpanalangin sa among kasing-kasing sa Bible study karon. Sama sa imong saad, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kaniya. At Ama, naniniwala kami na si Jesus ang salita sa pasimula. Kaya nga man dalangin namin na habang pinag-aaralan at pinag-aaralan namin ang iyong salita ngayong umaga, naway tunay kaming mapalapit sa iyo sa aming Amang Diyos. At tulungan mo po kaming makita at makilala ka at higit sa lahat, mapagtanto kung gasno kalaki at kamanghamanghang pag-ibig ang ipinagkaloob mo sa amin. O gusto namong makaton sa imong pulong, ang walay katapusang tugon sa tanang henerasyon, ang napulo kasugo, hayagi ang among kasing-kasing, tabangi kaming magpunting kanimo lamang. Diampo namo kini sa ngalan sa atong manluluwas na si Hesukristo og sa pagpasalamat. Amen. Gusto na akong sugdan ang pagtuon sa serye sa napulo kasugo o karon sugdan nato ang ikapito. Upos? Okay. Kaya sinasabi ng ikapitong utos, huwag kang mangangalunya. Ngunit bago tayo magsimula, itanong muna natin ang seryosong tanong. Sino ang ating Diyos na katulad ng Diyos na ito na nagpapakilala bilang ating Ama? Siya ang nagbigay ng kanyang batas sa mga Israelita. At ngayon, sa parehong paraan, ibinibigay niya sa aton ang kanyang batas. Amen? Amen. Apan samtang naghatag siya balaod, miingon siya, at timanon ti ka, siguradong panalibdan ti ka, itagana ang tanan para nimo, kay ako ang naguna nimo, ako lang ang naggiya nimo paingon sa ginhalyang sa langit. Gungit sa pahayag na ito, nariyan bin ang pananabik na atong ama. Hiling para sa atil, sabihin mo, kilala mo ako. Kilalanin mo naman kung sinong tatay mo, di ba? Dili na to basta-basta matawag nga amahan ng Diyos, di ba? Kinahanglang ilhon nato siya sa himpit sama sa pag-ila nato sa atong mga gimikanan. Amen? Unsa mahitsura sa imong amahan og inahan? Kabalo ka, di ba? Unsa man ang kinaya sa atong amahan sa Dios? Unsay hitsura niini? Unsay naa sa iyang kasing-kasing og hunahuna? At dalangin ko na iyan ang matututuhan naton sa pamamagitan ng pag-aaral sa 10 utos. Sige. Kaya balikan natin ang mga pinag-aralan natin dati eh. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, pinag-aralan natin ang 10 utos na ito. Kaya ang 10 utos ay may dalawang bahagi, tama ba? Una ay ang ating relasyon sa Diyos. Busa, dihi matud sa Dios, importante kaayo. Kini ang tanan na hibalo bahin sa napulo kasugo, di ba? Apan makapainteres usab kining bahin na. Ang kalahati ng 10 utos ay tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kaya sa ating Kristyanismo, sa ating paglakad ng pananampalataya, hindi lamang mahalaga ang ating relasyon sa ating Diyos, kundi itinuturing din ng ating Diyos ang ating relasyon sa ibang tao na kasing halaga ng ating relasyon sa Kanya. Napakahalaga niyan. Kaya anong 10 utos? Natatandaan mo ba? Sige, subukan nating kabisaduhon at tandaan. Okay, una sa lahat, hindi ka dapat magkaroon ng mga Diyos sa harap ko, tama ba? Ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. At pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng isang Diyos-Diyosan. Ikatulong sugo, ayaw pasipad-i ang ngalan sa Ginoo. Ikaupat, bala na ang igpapahulay. Ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Sige dito Ram, pero ngayon, ang susunod na bahagi ay kasing halaga rin. Unsa man ang labing importanteng sugo sa pakiuban sa uban? Tingali, ang dili pagpatay o pagpanapaw. Apan, dili ka na. Alang sa Dios, ang labing mahinungdanon sa atong kinabuhi, mao ang atong relasyon kaniya. Ang tibuok relasyon kay ang sa ginikanan, busa ikalima, tahura ang imong mga ginikanan. Ayan ang pinakamahalagang utos ng Diyos tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao.
Pang-anim ay huwag pumatal, kaya dito tayo nag-aral hanggang ngayon. Karon, magtuon ta, ayaw panapaw. Ikawalo, ayaw pang-awat. Ikatawalo, ayaw pagpamamak batok sa imong isig katawo. At utom pang-sampo, huwag kang mag-imbot gayang nakikita mo, marami pang mga utos tungkol sa ating relasyon sa ating mga tao. Tama ba? Kaysa sa Diyos. Kaya nakikita mo na rito kung paano ipinuturing ng Diyos na napakahalaga at napakahalaga ng ating relasyon sa isa't isa. Tama ba? Kaya simulan natin sa ikapitong utos. Ano ito? Huwag kang mangalunya. Taron, kini ka sensitibong hilisgutan nga angay hisgutan. Apan, tumod sa oras, move on nato kini. Mag-exegesis lang ta sa kahulugan ug pasalamat. Isang kahulugan na ibinibigay ng Diyos tungkol sa kung ano ang pangangalunya. Ngayon, ang ikapitong utos, huwag kang mangangalunya, ay isang napakahalagang utos na asya'y nagpapanatili sa kabanalan ng pamilya. Dahil sino ang lumilika ng pamilya? Ang ating pamilya ay nilika mismo ng Diyos. Muuli, mahalaga ang ikapitong utos dahil ito ay nagpapanatili. Ito ay nagpapanatili. Ano? Ang kabanalan. Ang kabanalan ng pamilya. Ang panapaw kabugat nga sala, sama sa nahibal-an nato, sala ang pagguba sa ligon nga kaminyoon, pinaagi sa pagpakihilawa sa laing tao. Isa rin itong nakamamatay na kasalanan na sumisira sa mga pamilyang itinatag ng Diyos. At dahil dito, ang pangangalunya ay sa huli ay humahadlang sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Ikaw at ako rito, ikaw at ako ay nagtipon dito upang maging mga katiwala ng kasaysayan ng agtubos. Tama ba? At sa makatuwid, ang utos na ito ay napakahalaga, napakahalaga, napakahalaga. Ito ay talagang napakapraktikal. Sa atong pagtuo, kay kining panapaw kadakong sala. Kining bug-ak nga sala klarong makita sa giingon ni Job bahin sa pagpanapawaw. Sabi ni Job sa Job Kabanata 31, mga bersikulo 11 hanggang 12, ang pangangalon niya ay isang krimen na may kaakibat na kahalayan. Bukod dito, ito ay isang kasamaan na maaring parusahan ng mga hukom. At sinabi niya ito sapagkat ito ay magiging apoy na lumalamon hanggang sa Abaddon. Ngayon, ang lugar na ito, ang Abaddon, ay isang lugar ng pagkawasak at bubunutin ang lahat ng aking kayamanan. Sa ibang mga salin, isinalin nila ito bilang, alam mo na, parang alisin ang lahat ng aking kinikita o kita o ani. Kaya lahat ng aking pinaghirapan, nakamit, ay maglaho dahil sa kasalanang ito. Kaya nakikita na natin kung paano ito kapanira. Ang pananalo niya ay maaaring para sa ating personal na buhay at hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating pamilya. Alam na alam ito. Si Satanas na ang ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang hadlangan tayo sa pagiging tapat na katiwala ng mga tagatupad ng pagtubos ng kasaysayan ay sinusubukan ni Satanas na siraon ang lahat ng tahanan sa buong mundo. Okay, hindi ko na kailangan sabihin pa ang tungkol sa penomenong kimakaharap naton sa lipunan ngayon, hindi ba? Pagkawasak ng mga tahanan, alam ni Satanas na ang pagkawasak ng mga tahanan ay direktang nakakaantala o nakakahadlang sa kasaysayan sa pagtubos ng Diyos. Kaya, para maunawaan nato ang bigat ng kasalanan ng pangangalunya, sa palagay ko, kailangan muna natong suriin ang kahulugan ng atong ama sa tunay na kasal. Okay, kaya ang orihinal na mag-asawa at ito ang tinatawag na primordial couple. Okay, ang sinaunang mag-asawa, sino ang orihinal na mag-asawa? Oo, sina Adan at Eva, di ba? Balikan natin ang panahon ni na Adan at Eva. Alam nating tiyak na itinatag ng Diyos ang pamilyang ito ni Adan at Eva at iyon ang pundasyon ng kayang kaharian. Kaya, halimbawa, para kina Adan o Eva, sila ang pangunahing pundasyon ng kaharian ng Diyos, na kilala rin bilang Harden ng Eden. Kaya tingnan natin ito, dahil itinatag ng Diyos ang isang pamilya bilang pundasyon ng kanyang kaharian, itinuturo sa atin ng ikapitong utos ang dignidad ng pamilyang ito, kung gaano ito kahalaga, maaari kang bubalik sa sinaunang mag-asawa.
Karon, ang pamilya ang sentro sa komunidad sa Pipan. Kinahanglan na ay pamilya para maporma ang komunidad sa Pipan. At kapag mayroong komunidad ng Pipan na naitatag, maaring magkaroon ng isang bansa o kaharian ng Diyos. At ito ang pundasyon ng kaharian ng Diyos, ha? Kaya naman, ang isang pamilya ay dapat maging banal upang ang isang komunidad o lipunan o ang atong bansa ay maging banal. Sakto, giampon nato ang Korea, Malaysia, Singapore o Amerika nga mahimong balaang gingharian sa mga pari, di ba? Pero gitudlo sa ikapitong sugo kung asa ni magsugod. Asa magsugod kining dakong reformasyon. Sa aming pamilya, kung ang ating pamilya ay hindi banal, hindi natin makakamit ang banal na bansa. Sa makatuwid, saan talaga nakasalalay ang pagtatalangan ito ng pamilya? Oo, ang mag-asawa, ang kabanalan. Ang kabanalan ng mag-asawa ang pinakamalaking salik kung paano ang ating bansa ay magiging banal na bansa ng mga pari. Habang tayo, ikaw at ako, ay nagdarasal araw-araw. Kaya naman, kung ang kabanalan ng mag-asawa ay masisira, maiisip mo ba? Kung darating ang pangangalunya, niya, ang buong kahariang ng Diyos ay nakataya at magigiba, tama ba? Sa makatuwid, ang pangangalunya niya ay ang makapangyarihang lason na agad na sumisira sa pamilyang itinatag ng Diyos. At dahil dito, maaring gumuho ang buong kaharian. Sa ikaunong nasugo, nag-ingon kini, ayaw pagpatay, di ba? Sama sa atong pagsabot sa kabugat sa sala sa pagpatay, pinaagi sa paghatag og bili sa dignidad sa kinabuhi. Aron masabtan kini, kinahanglang masayran nato ang kahulugan sa kinabuhi. Mausab ni atong buhaton. Atong sabton ang kabugat ug ang kanggilad sa sala nga panapaw pinaagi sa pag-ila sa dignidad sa pamilya o sa magtayon. Hinaot kini mahimong importanteng leksyon kanato, single man ka, hapit na maminyo o minyo na. Sa akong tan-aw, kini ka importanteng pagsabot nga kinahanglan natong huptan isip tinuod nga Kristiyano. Sige, una sa lahat, aping alamin kung ano dapat ang mag-asawa sa paningin ng Diyos. Una, hisgutan nato ang tulo ka punto. Ang mag-asawa ay may relasyong hindi masisira. Sige, bakit? Dahil dito, lahat ng bansa, bawat individual, kasama na tayo na nabubuhay ngayon ay mga inapo ng sa pisikal, mga kaliwat kita ni na Adan ug Eva. Sila ang pinakaunang mag-asawang inilaan ng Diyos. Ama, kaya dahil nilika ng Diyos sina Adan at Eva at banal niyang inilaan ang mag-asawang ito. At dahil lahat tayo ay nagmula sa kanila, may direktang epekto ito sa ating buhay. Sige, tingnan natin kung anong uri ng matapag na relasyon ang inilagay mismo ng Diyos kina Adan at Eva. Dahil ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay, hindi ba? Kaya sa Genesis Kabanata 2, talata 24, nang lalangin ng Diyos sina Adan at Eva, sinabi niya ito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at siya ay makikisama sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Kaya dito sumali ang salita, wala ko nag-ingon nga gibuhat sila Adan ug Eva dinhi, apan sa pagminyo nila, nahimo silang. Sa paglalang sa Dios nining unang magtayon, ang pulong nga gihiyusa katalagsaong pulong. Ang salitang join ay nananahulugan. Okay, ang ibig sabuhon ng da ay kumapit. Ang pagkapit ay hindi lang basta paghawak. O sige, kumapit ka. Ang pasabot sa kumapit kay ang pagpabilin nga duol nagpasabot kini og hugot nga pagpilit. Sama niini kasagaran nagtumong kini sa pagpilit sa dila sa imong nangalanga. Yung salitang yung usang lalaki ginagamit man ganyan. Parang isa, okay, sa makatuwid, ayon sa prinsipyo ng Diyos sa paglikha, sige, ang relasyong pang mag-asawa ay
Masuod pa kaysa ugnayan sa ginikanan og anak, di ba? Sa ato pa, sa wala pa ang anak, pali nilang Adan ug Eva, Dios, matud ni babak. Mao kini ang prinsipyo sa paglalam sa Dios. At ipinapahayag niya na ang ugnayang Samaritano ay mas malapit at mas malakas kaysa sa isang relasyon ng magulang at anak. Sige, bahin sa ilang pagkaparyente, sama sa ginikanan og anak, kining kaang-ang. Kasagaran kining isulti sa mga Koreano. Unsa kadako ang gintang sa lalaki og babaye? Zero. Walay ang bana og asawa. Sa kaparenpihan, ang asawa mao ang kinasuuram kabanay sa katao. Kaya nga, sabi ni Adan sa Genesis 2, versikulo 23. Basahin na to ni ng sabay-sabay ha. Ito nga ang buto sa aking mga buto at laman ng aking laman. Awgon siya og babaye, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Wala ko kabalo nga ang babaye gikan sa lalaki, di ba? Tawo sa kalibutan. Nakaamgo ko nga dako gyud ang connection sa ginikanan og anak. Pagpanganak kanato, gikuha tagikan sa atong inahan. Apan makita nimo ang suod na relasyon nato sa atong mama ug papa. Apan ani ang Dios nagsulti kanato kun biin nagsugod ang tanan, talikang Adan ug Eva ug nining maong katalagman. Biin ang babae gikuha gikan sa lalaki, kay ang babae gibuhat gikan sa gusok ni Adan. Tungod niini, ang magtayuon mao ang labing malig-on og nagkahiyusa nga relasyon sa tibuok kalibutan. So sa masangon ga, oo. Ikalawang punto, ang mag-asawa ay hindi dalawa, kundi iisa. Ngayon, maraming mga kahulugan sa Biblia na ibang-iba sa ating sariling mga kahulugan ng ating buhay bilang tao. At sa palagay ko, ito ay isang napakahalagang kahulugan. Kailangan talaga nating itanim sa ating mga puso. Kay sagad natong isulte, ako kini, individual, babae man o lalaki, minyo, og kana akong kapikas, di ba? Pero tinuod, pagkasal namo, nahimo ming oo, maunay among giingon. Pero seryoso talaga ang Diyos dito, gayang nakita mo sa salitang dabak, okay? Sa kasal, ang lalaki ug babaye nahimong kalawas. Nakita nato kini sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 4. Okay, ipinaliwanag mismo ni Jesus iyan sa Mateo kabanata 11, bersikulo 6 na hindi na dalawa kundi iisa ang laman. Ngunit dahil dito, ang Diyos ang nagkaisa, huwag paghiwalayan ng sinuman. Okay, sinabi ng Diyos at maging si Jesus ay nagsabi rin. Okay. Sa makatuwid, ang isang tunay na iisang tao ay hindi maaring isang babae o isang lalaki lamang sa kahulugan ng Biblia. Kaya hindi ko mismo kinukumpleto ang isang taong iyon. Sumasang-ayon ka ba? Nakikita mo ba? Para ako'y maging isang buong tao, kailangan ng isang tao ang kabilang bahagi, ang kabilang kalahati. Ibig sabihin nito, kapag ang isang lalaki at babae ay naging isang laman, sila ay nagiging isang tao sa panining ng Diyos. Kaya kung kasal ako, kahit anong gawin ko, ginagawa rin ito ng asawa ko. Kung minyo mi, oo, di ko nahimuon. Pero kung buhaton ni sa akong bana at tubangan sa Diyos, oo, dungan namo ning gihimo, isip. Apo ay, napanganga ako nang makita ko ito. Kapag kasal ka, isa ka ng tao sa paningin ng Diyos. Importante kini nga punto nga angay natong tandaan, kay balikan nato kini unya sa leksyon. Balik-balik nga ni hisgutan ni Apostol Pablo sa bag-ong tugon kining kamatuoran na. Matod ni Apostol Pablo, sa usa Korinto sa usa sa ang duha mahimong kalawas. Sama sa Genesis 2 ug giusab kini sa Efeso 5:3 usa na ang lalaki motipon sa iyang asawa
ug ang duha mahimong kalawas. Kung gihigugma sa bana ang iyang asawa, gihigugma usab niya ang iyang kaugalingon. Ingon sa Efeso 5:28, ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Mahal ang kaugalingon. Sa 1 Pedro 3, versikulo 7, mao kini ang giingon ni Apostol Pedro. Okay, hindi lang mga lalaki ang tinutukoy nito ngayon, okay? Isa, nilara ang magtiyayon. Hinumdumi, ayo pag-ingon na kini ang nakatun-an sa pagtuon. Ang bana, kamong mga bana, dili ka na ang buot ipasabot, basahon na to ni ugdungan. Sa samang paagi, kamong mga bana, puyo kamo uban sa inyong asawa nga may pagsabot, isip pagtagad sa mas huyang nga babae. Ang ibig sabot ng babae ay labas sa lalaki, tama ba? At ipakita ang kanyang karangalan bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay. Sa tingin ko, napakagandang pahayag ito pagdating sa kasal. Sige, ngayon, tingnan naton. Dumako tayo sa pungto 3. Na yun na ang tamang panahon, di ba? Mabis, parehong hubad ang mag-asawa, pero hindi nahihiya, di ba? Atong bida nga magtayaon. Hubo sila pero wala maulaw. Importante kaayo ni. Takot na takot tayo sa kahubaran, maging ito man ay pisikal, espiritual o mental na kahubaran. Napakaurong sulong natin at walang katiyakan tungkol sa ating mga kapintasan, tama ba? Pero ang tunay na magkasintahan, kapag sila ay hubad, hindi sila nakakaramdam ng kahiyan. Yun ay isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa sinaunang mag-asawa. At iyan ang atong ugat, hindi ba? Sa Gen duha, duha 5, hubo ang magtayon apan wa maulaw. Importante kini. Apan, kung si Adan ug Eva nagpuyo pa nga ang pulong sa Dios ang sentro sa ilang kinabuhi, dili unta kini mahitabo. Tungod kay mikaon si Eva sa bunga sa kahoy sa kahibalo, mikaon usab niini si Adan, kay rada sila. Tungod niini, nahulog sila sa pagpakasala ug miabot ang kauwaw. Sumala ni Reverend Park, ang kauwaw kay dili natural ug dili maligon nga kahimtang sa unahuna tungod sa kapakyasan sa katawo. Kay laking kabanalan sa pamamagitan paglimot sa salita ng Dios at pagkakasala. Hindi ko pa kailanman inihambing ang kahihiyan sa kabanalan noon. Okay, kabanalan, sa salitang Hebreo ay, kadesh, okay, o kodesh. Mayon, ang salitang kabanalan ay ibang-iba sa ating mala-abstract na pagkaunawa. Nabanggit ko na ilang beses ko na itong ibinahati dati sa mga miyembro ko ng arsyalo. Apan sa pagsabot sa mga Judiyo sa pagkabalaan, butang ba kini nga gigahin alang sa kalayunin. Ang layunin sama sa pagkabalaan. Okay, kahit galit ako sa taong ito, gusto ko pa rin patayon at bibili ako ng kutsilyo para gawin iyon, di ba? Si Kodesh ang kutsilyong iyan. Ang kutsilyo ay banal dahil ito ay inilaan para sa tiyak na layunin ng pagpatay. Mauka na ang pagkabalaan. Kung mapakyas kita, nagpasabot ang Diyos, balaan ko. Busa, pag mabalaan ka mo. Ang akong katuyuan alang kanimo, mao nga ang imong plano, mahitungod ka nako. Ug sa atong katuyuan, di ba? Kung mawala ang maong katuyuan ug ang pagkatinudlo nato alang sa plano nga gikan sa Dios, namilikha niya si Adan at Eva sa kadumating ang kahihiyan. Iyan ang ipinakita sa atin ang sinaunang mag-asawa. Ngayon, tingnan naton ang Jeremiah 17, talata 13. Sinasabi nito, "O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat ng nagtatakol sa iyo ay mapapahiya. Ang mga tumalikod sa lupa ay isusulat dahil tinalikuran nila ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, maging ang Panginoon." Basta gunitan ni Adan ug Eva ang pulong sa Dios, isip sentro sa ilang kinabuhi, dili sila maulaw. Puno sila sa kalipay. Ang Eden nagpasabot og kalipay, di ba? Basta musalig lang sila sa iyang saad. Taglay nila ang kapuspusan o kaluwalhatan na kahit sila ay hubad, hindi nila nakikita ang kahubaran. Tama ba? Malipayon sila. Gwapa akong asawa, gwapo akong bana, tungod sa kahimayaon sa Dios.
Kaya ano nga ba itong kapuspusan ng kaluwalhating ng Diyos, mga kapatid? Ano ang puno ng biyaya ng Diyos, ng katotohanan, o ng kaluwalhatian ng Diyos? Ama itong damit ng kaluwalhatan na isinuot nila Adan at Eva sa Hardin ng Eden. At ano ang balabal ng kaluwalhatan na dapat nating isuot? Sa Roma, usa, 3 versikulo, usa ku 4, isulob si Ginoong Kristo. Sa Galatia 3:29, kung nabautismuhan mo ni Kristo, gisulob ninyo si Kristo. Busa, bisan ang unang magtiayon og pamilya dungganon sa sinugdan, ang kaulaw miabot kanila human sa pagkapukan tungod sa sala. Husto, nakita ang ilang pagkahubo. Unsa gipuli nila sa himayang kimi? Naghimo silag mga tapis gikan sa dahon sa igos. Pagkadungog sa kinyog sa Ginoo, nanago sila kanyaya taliwala sa mga kahoy sa tanaman. Kaya nakikita mo na sa Diyos at sa mga tao ay ganap na nagkahiwalay. Okay? Yumano nato kini. Ang maayong pamilya ka mahigugmaong salag, pahulayan og pundasyon sa kalipay. Ang kalipay sa matag, paglambo sa simbahan, kauswagan o kalinawan sa nasod, naggikan sa unsa. Pamilyang magkakasundo. At sa makatuod, ipinapahayag ng Diyos na ako ang Diyos ng pamilya. Sumala sa Jeremias 3 usa-usa, dumang kitang mubasa. Niadtong panahon na, matud sa Ginoo, ako ang magiging Diyos ng Israel, at sila ang magiging bayan ko. Mga kapatid, sa Diyos, ang pangangasiwa sa kasaysayan ng pagtubos ay matutupad sa pamamagitan ng mga pinabanal na pamilya. Amen. Napakahalaga ng ating pamilya sa paningin ng Diyos, kaya sana'y maalala natin ito. At dahil ito, kasalanan ng hindi pagmamahalan sa isa't isa sa isang kasal. Nagiging pinagmula ng 10,000 kasalanan, ito ang binanggit ni Reverend Evan Park. Ang magtiyayong hinatag sa Diyos, kinahanglang maghigugmaay. Kinahanglang kitang maghinulsol kung wala nato madumala og maayo ang atong pamilya. Isipin niya lang sa kasaysayan sa kaluwasan, mao kini ang gipangkayo sa Dios. Ingon sa usa Timoteo 3:2, ang tigdumala kinahanglang walay ikasaway. Walang kapintasan, di ba? Pila ka asawa, matud sa Dios, isa lang. Kalmado, mabinantayon, talahuron, maabi-abihon, ug maantigong mutudlo ang mga kwalifikasyon sa piniyalan. Kung ang tawo dili makamaong modumala sa iyang panimalay, unsaon man niya pagdumala ang iglesia sa Dios. Tama, ito ay isang napakaseryosong punto. Nag-ingon ang bersikulo 13:12 na ang mga diakono kinahanglan nga bana sa lamang kaasawa ug usab maayong modumala sa ilang mga anak ug kaugalingong panimalay. Usa Timoteo 5:8. Kung ang wala nagtagana sa iyang panimalay, gilimod niya ang pagtuo ug mas daontan pa kaysa dili magtuo. Sa sunod, ipasabot nato ang panapaw. Apan karon, susihon nato ang kahulugan sa amahan bahin sa balaan nga pamilya. Gikan kita sa pinanalangin, dungganon og unang magtayuon si Adan ug Eva. Makita nato kay gilalang sa Dios si Adan ug Eva nga hingpit kun unsa niya kagustong ibalik ang naa ba na sa buhay ni Noo. Sa buhay nato ngayon, alalahanin nato ang atong amar, ang matinuod ong Dios, padayong naglihok sa atong kinabuhi aron makabuot ang pagpasiguli. Magpasalamat kita sa Dios Amahan. Sige, magampo kita. Amahan namo, salamat sa pagpakita kanamo sa kabililhon sa among pamilya ug sa among panag-uban. Marahil ay nasa iba't ibang kalagayan kami ngayon, Ama. Ngunit alam namin na patuloy kang gumawa upang maibalik ang perpektong kalagayan ng isang pinabanal na mag-asawa.
Dahil iyan ang pangunahing unit na magtatatay hanggang sa bansang pinabanal, ang banal na bansa, ang kaharian ng mga pari, na sa huli ay magtatatag ng kahariang misyaniko rito sa lupa. Ama, inaamin namin sa harap mo, kahit mahina kami, nais naming maging pamilyang iyon. Bisan huyang, gusto namong mahimong labing maayong kapikas. Gusto namong mahimong maayong anak o ginikanan. Amahan, giangkon namo nga dili kini namo kaya kun kami ra. Abangi mi, hinaot mabuhi ang imong pulong kanamo aron mo palig-on og muhatag kini og gahom kanamo. Lako sa dalan sa pagpasiguli, nagtuuming buhaton nimo kini pinasubay sa imong saad. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.